Shabab, abante po kayo. Jamil, abante kayo. Hindi, dito kayo nakaharap sa kanila. Sa makikinig kayo sa dito kayo. Abante lang kayo. Tapos makinig tayo makinig. Tayo kasi, abante lang kayo Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo'y pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa relong Islam ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw ay hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo, propeta, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sumakanya nawa ang habag pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway matamo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. At ang pagsalawat sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ala kulli hal, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, purihin, pasalamatan, at nandito tayo ngayon sa araw ng Yawmul Jumu'ah na kung saan tayo pinagtagpo-tagpo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin, dakilain at magpasalamat tayo at napabilang tayo sa kanyang mga alipin. At sa ating mga mapapakinggan at kukuha ng kaalaman, piliin, suriin, at siguraduhin, maging sigurado na yung kukuhanan po natin ng kaalaman, kung ito ba ay nasa pamamaraan ng mga salafus-salih, Khulafai Rashidin, yung mga sinauna, at ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payo na sa aking sarili, sunod po sa inyo, yung ating mga katabi, alhamdulillah, sila po yung tinaupikan, ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nakapag-aral at kasalukuyan pa rin nagsasaliksik ng kaalaman. Ako po si Akab Rashid Fabre, balik Islam, at nanggaling din sa Saudi, nakapag-aral doon sa Center Conte, at kasalukuyan nag-aaral sa Mahal Manarul Ulum, online class Sharia Law, course ng 2 taon sa online class. Pwede rin po kayo mag-aaral doon. At nakapag-aral din ako sa Messenger Office, MOPA, sa online din po yun. At nakaatin naman din ako ng mga center, at alhamdulillah, yung paghahanap ng kaalaman ito'y tuloy-tuloy. Okay? At sa atin po, wajib, obligado na tayo'y magsaliksik, maghanap ng kaalaman, ikaw man ay bata, matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap, wajib, obligado na tayo ay magsaliksik ng kaalaman. Bakit? Kasi kapag tayo naghanap ng kaalaman, at ito'y sinasabuhay at inuobliga natin at tinuturuan natin yung ating sarili na magawa ito, doon dumadating yung taupik, yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagabayan niya tayo, basta tayo desidido. Yung mga layunin, yung mga intensyon natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, yung pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay obligado. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang paghahanap daw ng kaalaman, ito'y tungkulin ng bawat Muslim. Ikaw man ay babae o lalaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا وَاللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ayon kay Abu Hurairah, narinig niya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ginawang madali ng Allah ang daan patungo sa Jannah, paraiso, sa sino mang tumatahak sa landas ng paghahanap ng kaalaman. Bakit? Bakit natin kailangan maghanap? Hindi po pwede kapag tayo ay nagsyahada, kalas. Tapos na yung pagiging Muslim natin. Ang pagiging tunay ng Muslim, kaya may pagsunod, may pagsuko, may pagtalima. Kaya tayo mag-aaral ng Tauhid, Akida, para malaman natin yung shirk. Yung Tauhid, yung kaisahan. Kabaliktaran yung shirk, yung mga pagtatambal, yung mga Diyos-Diyosan. At kaya naman tayo nag-aaral ng Sunnah, ng Hadith, para malaman natin yung mga innovation, pagdadagdag, pagbabago sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa maikling pagpapaliwanag, naway paubigan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung aking nasa kanan, nasa tabi ko po ay si brother, dati siyang, anak siya ni Sheikh Jamir, Samir, balik Islam yung kanyang mga magulang, siya naman pinanganak na sa Bubali, balik Islam siya. Ngayon po, nakapag-aral po sila sa Gabayatawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Dawa Learning Center sa Tagkawayan, Quezon, sa pamumuno ng isang ating ustad din, nakapag-aral din po. At yun, pag may memorize, pagtatasmi, inshallah, balang araw sa mga kabataan, makapag-memorize tayo ng Quran. Okay? At walang iba kundi si Ustad Jafar, at bibigay na natin yung mikropono ng way. Siya rin po rin magtuturo rin pala kahapon na. Siya rin yung magtuturo rin dun sa may atin na Alul-Halid Dawa Guidance Center sa C6 every Saturday and Sunday. Okay? Tulungan natin yung ating mga sarili. Kung hindi naman tayo busy, makapunta po tayo sa mga ganong gawain o bigyan natin ng oras kahit sa online, pwede po tayo mag-aaral. Pero piliin po natin yung pagkukunan ng pag-aaral. Okay? Kasi maraming naliligaw ngayon, maraming mga balik Islam o anong tribo, sumasama po balikan nyo. At inshallah, hindi natin patatagalin, walang iba. Inshallah, pakinggan natin pag-recite niya, Tasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasmi siya, pakinggan natin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
Mayor. Mayor. Alhamdulillah. At mashallah, boring ba sa Islam? Bro, sa mga bagong balik Islam natin mga kapatid, boring ba? Boring, di ba? Parang mainit, masyadong mainit. Tapos, dasal. Huwag kayong mag-alala. Meron po tayong playing, tawag tayo yung tune-up basketball. Friendly game. Walang pusta. May jersey tayo. Inshallah, doon lang. Bali, inshallah, yung mga naglalaro dyan, inshallah. Sa Saudi kasi, may share lang natin, inshallah. Nung nasa Saudi kami, ang laro doon, sila siya. Magaling kami sa Saudi. Ang install doon, sa center. Pagka Webis ng gabi, nag-usap yung mga sa center niya, sa mga kapatid, bro, punta tayo sa dagat. Punta tayo dagat, mamasyal tayo. Pagkatapos nun, magkakape siya, tapos pagkukwentuhan yung Islam. Tapos yung Friday, kinumagahan, punta kami sa Haraj, sa mga ukay-ukay. Kasama namin, puro balik Islam din, mga kapatiran. Pagkatapos nun, mamalengke, umaga ng Biyernes, nakapamalengke ka na, punta ka naman ng masjid. Jum'ah, yun yung obligado. Punta ron, alhamdulillah, pagkatapos, kakainan, aral. Pagka-aral, alauna, alas 2, aral. Alas 4, alas 5, basketball. Alas 6, aral. 7 ng gabi, uwi ka ng bahay, pahinga muna. Diba? Mula Huwebes hanggang Biyernes, alhamdulillah, mamamasyal kayo, basketball, kainan, punta sa masjid. Ganun ang routine natin. Kaya ang ano natin, Islam, pamilya, trabaho. Tapos punta tayo ng masjid, magsaliksik ang kaalaman. Hindi boring sa Islam. Magiging boring lang yan kung ikaw mismo na sinasabi mo na nabalik Islam ka o born Muslim mo, anong tribo, anong lahi mo. Kapag sinasabi mo na Muslim ka at hindi ka naman nagpapakita sa Jum'ah, sa Yamul Jum'ah at hindi ka nagsasaliksik ng kaalaman, maraming naliligaw. Subhanallah, kahit balik Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar." Ang lahat daw ng mga innovation, ang lahat ng mga gumagaya sa kupan, sa mga non-believers, umaatid sa mga party-party, celebrate, na iwanan yung sala, ay mapapabilang siya sa mga kafir. Wawalang. Ayun. Kaya, yung kafir, yung mga hindi mananampalataya. Okay bro? Baka kasi parang may rapat. Tapos, tulungan po natin yung ating sarili. Kasi kapag hindi natin tinulungan, kailangan hilingin natin kay Allah. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin, Ya Allah, dagdagan mo yung kaalaman namin. Bigyan mo, gabayan mo kami. Ya Rabbi Sidni Ilma. Ya Rab, bigyan mo kami ng kaalaman. Para hindi tayo mapabilang sa mga talunan. Okay? Kasi po sa atin sa Islam, kinumpleto na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, pagsunod, pagsuko, pagkalima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum sa Madinah. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at aking kinumpleto ang aking mga biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraanan. Tayo na lang po ang susunod sa Islam. Hindi tayo kailangan ng Islam. Bakit? Tayo po ang may kailangan sa Islam. Kaya na yun, tayo muna po sa aking sarili, sunod po sa inyo. Marami na po kaming case na mga balik Islam, born Muslim, karamihan balik Islam namatay. Marami kaming kinukuha, marami kaming pinupunta sa morgue, sa hospital, sa sementeryo, sa ataol. Ito yung paalaala na huwag tayong magpakasiguro. Kasi kapag yung sigurado ka na, ano din, Muslim ako eh. Naniniwala naman ako kay Allah. Hindi ka naman nagsasala. Hindi ka nagdarasal, hindi ka nag-aaral, hindi mo sinasabuhay. Diba? Inna Allaha ma'asabirin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyaong mga matitiisin. Okay? Ngayon, gagawin lang po natin, magpasakop tayo sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon tayo ng tunay na takwa. Yung takot, kaya napapakinggan natin sa katib tuwing Friday. Diba, sinabi kanina ng ating katib, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong makakayaan na dumating sa atin ang kamatayan, liban lamang ng mga tunay tayo na pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas.
Ano yung ikhlas? Dalisay ang layunin. Wal muta'ama, ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi ka ikhlas, pupunta ka lang sa masjid, sabihin mo, kailangan pumunta ron para maraming koneksyon, maraming kaibigan, masaya, may kainan. Kaya yun, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami kayong masasaksiyan sa social media, yung mga Muslim, nag-aaway-away, nagtatalo-talo, pinag-aawayan ng gantong bagay. Bakit? Kasi nga, hindi sila kumukuha ng tamang pamamaraan ng pag-aaral. Bakit? Ang kukuha na natin ng kaalaman, hindi yung sikat sa social media. Hindi yung maraming followers. Hindi yung kumakanta. Pagka Muslim bang nakahijab, kumakanta, susundan na natin, mali yun. Hindi yun ang panuntunan. Ang panuntunan po natin, pinag-aralan natin sa level 1, ay yung una, yung kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung Quran. Pangalawa, yung sunnah, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, yung qiyas, ijma, ng mga salafus salih, mga pinagkakaistaan ng mga eskola. Kasi kapag ikaw lumihis, hindi ka naman sumusunod sa atin sa pantas, sa mga ulama, sa mga ustad, at sa Quran at sa hadith, at mayroong mga pamamaraan at nakita mo lang sa social media, okay na yun bro eh. Nakita ko naman, si Muslim naman yun, bakit yung sikat naman yun eh. Maraming ang followers, tumutulong. Hindi porket tumutulong ka sa umma, Muslim ka. Kung ang ibang pamamaraan mo, hindi mo tinahak ng matuwid na landas, mapupunta ka sa maling pamamaraan. Kaya ito, nandito po, hilingin natin kay Allah. Hindi ko inihiling sa inyo na pumunta kayo. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala yung gabay. Kasi kung ang planong walang para rito, para magkaroon lang po, magtanim na lang tayo ng kamote. Kaysa naman magpunta tayo kung hindi tayo magiging dalisay. Okay? Di ba rin na masaktan ka? Kaysa ibang tao pang magturo siya ng kasalanan. Masaktan ka na sa sinasabi, sa katotohanan, kaysa naman sa kamalian na nakakaramdam ka ng sakit. Bakit? Ang sabi ng ating ustad kanina katib, innal mu'minuna ikhwa fa aslubay na akwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa din. Na kung kaya kapag may nag-away o nagpatayan sa dalawang grupo, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Alhamdulillah. Marami sa atin, mga magkakapatid, lalo na tayo, napili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandito na tayo. Gagawin na lang po natin yung 5 haligi ng Islam. Nakuha nyo na yung isang syurut, yung kaida, yung isang kondisyon, yung shahada. Yung shahada, hindi nagtatapos yun, meron pang pangalawang haligi, yung pagsasala, pagdarasal. Pangatlo, yung pagbibigay ng saka. Charity. Pangapat, yung pag-aayunos sa buwan ng Ramadan. Panglima, yung pag-ahatsi, paglalakbay sa Saudi Arabia. At alhamdulillah, 14 oras. Bakit? Tingnan nyo, for example. Sa 24 hours, matutulog tayo 9 hours. Sa 24 hours, magsasala ka sa Fajr ng 5 minutes. Fajr, 4:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sala ka ng 2 rakaat sunnah. Pagkatapos sala ka ulit, yung wajib. 5 minutes lang. Okay. Sa tanghali, duhur, 5 minutes. Okay. Sa hapon, sa azhar, 5 minutes. Merienda. Sa takip silim, 5 minutes. Alas 6. Sa gabi, sa Isya, sa Salatul Isya, 5 minutes ulit. 25 minutes. Sa 24 hours, meron ka 25 minutes na binibigay na sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan na matitira? 23 hours and 35 minutes. Right? Tama ba? 23 hours and 35 minutes. Matutulog ka ng 9 hours. Kaya alam nyo, kasi ang sala, pagdarasal, ito'y pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Na'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi as-salata li dzikri." Katotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya kayo ay mag-alay ng takdang oras ng sala, pagdarasal, bilang pagpupuri at pagpapaalala sa akin. Okay? Gets mo bro? Okay na, kuha mo. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bayna rajuli wa bayna shirk wal kufri kapus salat."
sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya at pagtatambal ay ang pag-iiwan ng sala padrasan. Malinaw po ba mga kapatid? Ito'y tulong natin sa ating sarili. Di baling masaktan na kayo dahil ang relyong Islam ay reliyon ng pagpapaalaala at pagpapaiwan at dinoy na sira. Ang relyong Islam ay pagkakapatiran at di nagtatapos ang buhay natin hanggat nandito tayo sa mundo ay magsipag-unahan tayo ng pagsasaliksik at paghahanap ng kabutihan at pagkagawa ng mga kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Paistabiqu khairati." At kayo ay magsipag-unahan sa pagsasagawa ng mga mabubuting gawa. Kung tayo man ay nagkasala, nagkamali, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang angkan ni Adam alayhi salam, tayo ay likas na makasalanan, nagkakamali, nagkakasala. Ang pinakamainam sa mga makasalanan ay yaong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo na yun, natawpikan tayo. Marami ngayon namatay, hindi na sila makabalik sa mundo. Marami tayong kamag-anak, sumasamba sa Diyos na mga bato sa repulto. Pero tayo, sumasamba na tayo sa isang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Regalo ng Allah sa atin yun, na naging Muslim tayo sa dami niyang nilikha. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi raw nilikha ang mga jin, mga engkanto, at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at puputangin upang sabay lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, away taupikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung isang ating kapatid sa ating ustad, nag-aaral pa po siya kasalukuyan sa Al-Ma'arif, sa Mahad Manarul Ulum. Magka-classmate po kami sa Mahad Manarul Ulum online class. Ang aming mga syekh, si Abu Rasid Angeles, si Saiful Islam, at si Isa Ibrahim. Mga gumasdaral po sila. Al-Sunnah wal Jama'ah Salafiyun. Nakapag-aral po sila at kasalukuyan pa rin lahat naman ng Muslim ay nag-aaral. Ikaw man ay bata o matanda. Okay? At wala nang iba at bibigay po natin si Ustad Nasim. Isa po siya taga Mindanao. Maguindanao po. Pero dahil sa kapatid natin sa Islam, kuhanan natin siya ng kaalaman naway hindi nagtatapos at tayo ay makinig at sa buhay at pag tayo naghiwa-hiwalay, inshallah, tayo ipasok natin sa ating mga isip at sa ating mga puso dahil ang pag-aaral, ito'y kailangan natin inamal ilmu bita'lim, ang kaalaman ay nakukuha sa pag-aaral. Ganito na lang, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimu da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayon ay may lecture. So, maiksi na lamang yung sasabihin ko ngayon. So, alhamdulillah ay dapat una sa lahat ay kapag tayo ay napapaloob sa ganitong pagtitipon, una sa lahat ay ang una na nating gagawin ay purihin at pasalamatan natin sa Allah. Bakit? Dahil pinili kayo ni Allah na mapabilang sa ganitong pagtitipon. Alam niyo ba yung mga ganitong pagtitipon na kung saan nababanggit yung mga katuwan ni Allah at nababanggit yung mga salita ni Allah at mga katuwan ng propeta na kung saan ito yung mga gawain o pagtitipon na kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kapag ikaw ay pinili ni Allah na mapabilang sa ganitong pagtitipon, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na khair. Pinagkaloob sa iyo o inais sa iyo ni Allah na makagawa ng kabutihan. Inais sa iyo ni Allah ang kabutihan. Pinabuksan sa iyo ni Allah ang pinto ng kabutihan. Gusto niya Allah na makagawa ka ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, itong gawain na ito ay isa sa mga dakilang gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan itinataas ni Allah ang karangalan ng mga taong napapabilang dito. At pangalawa ay ang mga malaika at ang istighfar. Alam niyo ba, ang mga anghel,
kapag kayo'y napapabilang sa ganitong pagtitipon, pinapalibutan kayo ng mga anghel at dinadalangin kayo ng kapatawaran, no? At isa sa mga nabanggit sa hadith, binababa nila ang mga anghel ay binababa nila ang kanilang pakpak bilang pagkalugod. Nabubulog sila para sa mga taong napapabilang sa ganitong pagtitipon. At ang mga naninirahan sa kalangitan at sa kalupaan at maging ang mga isda sa kalaliman ng karagatan ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung ano yung pinapanalangin ng mga nilikha ni Allah mula sa kalangitan at kalupaan at sa mga isda sa kalaliman ng karagatan. Alam niyo po ba kung ano yung pinapanalangin nila? Nananalangin sila ng kapatawaran. Para kanino? Para sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Para sa mga taong napapabilang sa mga ganitong pagtitipon. At isa sa mga palatandaan, itong pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, napakaraming tao din sa labas. Ano yung ginagawa nila? Makamundong bagay. Pero kayo, ano yung ginagawa niya Allah? Anong ginagawa niya dito? Ipinagkaloob sa inyo niya Allah ang gabay. Pinili kayo niya Allah na mapabilang dito. At hindi lahat ay ginagabayan. Hindi lahat ay pinagkalooban ng gabay. At hindi lahat ay pinagkalooban ng kaalaman. Ngunit pinili kayo niya Allah upang ipagkaloob ito sa inyo. Kaya naman, kayo na pinili kayo niya Allah ay dapat yung pagpili sa iyo ni Allah na mapagkalooban ng kaalaman, ito ay isang amana. Kapag ito ay isang amana, ang ibig sabihin po ng amana, trust, pinagkatiwala sa iyo ni Allah. So bilang katiwala, kailangan mo ito mapangalagaan. Diba kapag ikaw pinagkatiwalaan ka ng isang tao, so kailangan pangalagaan mo yung tiwala niya, huwag mong sisirain. So itong kaalaman na ito ay kailangan mong mapangalagaan sa pamamagitan ng apat, itong kaalaman na ito. Unang-una, ano ba yung gagawin mo sa kaalaman? Unang-una ay pag-aralan mo. Kailangan mo mag-initiate, ibig sabihin, kumilos. Pangalawa, pagkatapos ng pag-aaral, kailangan mo po unawain. Hindi lahat ng pinagkalooban ng kaalaman ay pinagkalooban ng tamang pag-unawa. Alam niyo ba na isa sa mga sekreto ng mga sahaba kung bakit sila makakapasok sa paraiso? Dahil yun sa nagkakaroon sila ng tamang pag-unawa mula sa Quran at Sunnah. Yun ang nagiging sekreto nila makapasok sa paraiso. Kasi kapag ikaw ay pinagkalooban ng kaalaman, ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ngunit mali naman ang pag-unawa mo, ito ay magre-reflect ito sa gawain na o pagsamba ng ginagawa mo. Pag mali ang pag-unawa mo sa kaalaman, magre-reflect ito sa kung paano mo ito may isa sa buhay. Kung mali ang pag-unawa mo, mali ang pagsamba mo. Kung tama yung pag-unawa mo sa kaalaman na pinag-aaralan mo, ay magiging tama. Magre-reflect ito sa gawain na ginagawa mo. So, tayo bilang isang talibul-ilm o bilang isang mananaliksik ng kaalaman sa Islam, ay dapat isa sa mga goal na dapat natin ma-achieve. Dapat wag natin kakalimutan na wag lang tayo manaliksik ng kaalaman sa Islam. Dapat may goal din tayo. Ano yung goal natin bilang isang talibul-ilm? Magkaroon, ma-achieve natin yung tamang pag-unawa. Merong mga ibang sekta na habits. May ibang sekta na magaling mag-Arabic. Ngunit bakit sila naliligaw? Dahil yun sa mali ang kanilang pag-unawa sa kaalaman na tutunan nila. So, yun ang sinasabi ko na kapag ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, huwag ka lang magsaliksik ng kaalaman sa Islam. Dapat mag-effort ka rin, bukod pa sa pag-effort sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ay dapat mag-effort ka rin na paano mo masigurado na tama ba yung pag-unawa mo. Maraming pamamaraan. Ang pinaka-mainam ay magtanong kayo sa mga maalam. At yan din kadelikaduhan ng mga nagsiself-study. Hindi ko sinasabing online. Kasi yung mga online, may mga study naman nagtuturo, mga maalam.
Pero ang sinasabi kong self-study o sa internet, kumbaga, kung ano yung nabasa mo sa internet, yun na lang, hindi ka na nagtatanong kung tama ba yun. So, kailangan mo i-confirm sa mga ustad kung tama ba yung naunawaan mo na halimbawa, may nabasa ka sa internet, kailangan mo magtanong sa mga ustad. Kailangan mo magtanong sa mga ustad kung tama ba yung mga naunawaan mo. So, dumako tayo sa pangatlo. Unang-una, kailangan mo mag-initiate, magsaliksik, mag-aral na. Pangalawa, unawain mo yung pinag-aaralan mo. Pangatlo, ano ba yung gagawin mo sa kaalaman na tutunan mo? Kailangan mo tama sa buhay. Ang kaalaman ay siya yung nagbibigay ng kulay ang pagsasabuhay, siya yung nagbibigay ng kaalaman. So, walang saysay yung kaalaman kapag hindi mo ito isasabuhay sa sarili mo. So, pagkatapos mo isabuhay, tsaka mo palang ipaggawa, ipalaganap. So, yun ang isa sa mga misconception. Mas obligado yung pagsasabuhay kaysa pagkagawa. Pero hindi lahat ng kaalaman kasi may mga kaalaman, alam mo, yung pagka-catch, pero wala ka pang sapat na pera. So, doon ka lang sa mga kaalaman, kung kaya mo tumingin sa buhay, kailangan mo tumingin sa buhay. Sa mga natutunan mo. Pero kung hindi mo pa ito kayang sa buhay, hindi naman ito magiging hadlang pati palaganap mo. As long as naging intention mo na ay may sa buhay mo ito sa sarili mo, kung may kakayahan ka na. So, yun lang po. Yun po yung may ano ko sa inyo kapag yung kaalaman ay isang ama na pinagkatiwala sa atin. Unang-una, pag-aralan, unawain, isabuhay, tsaka palang ipalaganap. So, doon na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Malinaw po ba? Dalawa lang yan. Malinaw na tama o malinaw na mali? Malinaw na tama. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hanggang dito na lang, insyaAllah. Alhamdulillah. At mag-aaral na magle-lecture si Ustad Nasim, insyaAllah. Hanggang dito lang po natin ang muhadara. Susunod naman ang lecture, insyaAllah. Ang topic niya ay, insyaAllah, tawhid muna, insyaAllah. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dito na kayo, may lecture pa tayo. Mag-lecture pa tayo. Lecture pa. Yan, mag-lecture pa tayo ng tawhid, hindi pa natapos. 30 minutes lang to. Isang oras, insyaAllah. Para kumano sa inyong tawhid. Lecture pa tayo. Bukas na yun. Tingnan niyo po naman tayo sa pala sa study. Ano?